Nagbabalik po ang Bantay Balita sa Kongreso. Nympha Rogado Ravelo pang yung nakakasama at magkakahuntahan tayo hanggang alas 11. Mga kapuso, si Secretary Ralph Recto po ng Department of Finance at ang liderato ng Senado at ng Kamara ay pinagkokomentaryo ho ng Supreme Court. May order ng Supreme Court na mag-comment sila dun sa petisyon na ang layunin po harangin yung paglilipat ng excess funds ng PhilHealth tungo po sa national government. At hingan po natin ng tugon dyan at mga paliwanag po sa usaping ito tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth, walang iba po kundi si Finance Secretary Ralph Recto. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, good morning, Nympha. Thank you for having me. Long time no see. Very happy to be on your program. Opo, maraming salamat, sir. At ang sabi ho ni Bright, hindi pa kayo nagpapa-interview sa radyo. Salamat po at pinagbigyan po ninyo itong humble program, sir. Thank you very much. Maraming trabaho. Oo nga, sir. Ayan, sir. Pinagko-comment na ho kayo. Pero, sir, ito na muna, sir. Ang tanong ho ay, bakit nga ho ba? Sa dami ho ng agencies, bakit naman ho ang PhilHealth ang kinuna ng pondo ng national government para gamitin sa mga infrastructure projects? Well, magandang tanong yan. Unang-una, katulad ng nabanggit ko, sa Senado, sa Kongreso, Opo. Sila ang nagpasa ng batas. Sinusundan lang natin yung batas. Nakapaloob yan sa General Appropriations Act of 2024 na kung saan sinasabi nila i-review namin yung mga GOCC at kung may mga natutulog na pera hindi nagagamit at kung sapat naman yung pera ng GOCC, yung excess funds, hindi nagagamit, natutulog, gamitin sa ibang mga mahalagang proyekto ng gobyerno katulad ng halimbawa mga foreign assisted projects, meron tayong mga international commitment at mga mahalagang proyekto para lalo lumago ang ating ekonomiya. So hindi lang infra din yan, may mga nutrition program, Opo. May mga education program na dapat pondohan ng ating pamahalaan. Opo. Ayun. So nabanggit ko naman ho kanina na nung ginawa po yung batas tungkol sa national budget for this year, wala pa ho kayo sa gabinete kasi January ho kayo pumasok so Congress po yung gumawa ng batas. Nagulat na lang ako na ako magpapatupad nito. Yung batas na bagong pinasa ng Kongreso. Opo. So sir, ngayon ang pagtatalo kasi yung legality of course, opo, yung legality na ang sabi ho nung mga kontra dito sa pagtatransfer ng pondo ay number one, ang nasa Universal Healthcare Law po, ang utos ay gamitin lang po sa expansion ng benefits ng mga members, yung pondo ng PhilHealth at pangalawa, pababain po yung contribution. Tama po yun, Nympha. Opo. In fact, tayo ang sumulat noon nung ako nasa Kongreso, sa Senado. Saksi ka naman dyan. Kayo po ang author nito, sir Opo. That's correct. Okay. So, nung mga panahong yun, walang perang kung nakulang. Kaya natin ginawa yun. So, lumang batas yan, 2018. Ngayon may bagong batas, 2024, na kinuutusan ng Kongreso ang DOF mag-issue ng circular tungkol nga sa bagay na to. Nasa ngayon naman, sobra-sobrang pera ang PhilHealth at hindi nila magastos. Diba? 550 billion. By the end of this year, 550 billion ang pondo ng PhilHealth. Kahit na 2 o 3 taon, sapat yung pondong yan. Diba? Yun ang sinasabi naman natin. No? At yun ang utos ng batas. Kaya natin sinusundan. Yan, pinag-uusapan sa Kongreso. Ganyan yan. Pero gusto ko sabihin, Nympha, kung mamarapati ninyo, meron kasabihan sa health sa mga medical professionals na first, do no harm. Okay. Katulad na banggit ko, yung benefit packages ng mga miyembro ng PhilHealth, dadagdagan sa taong ito na mahigit 30%. Tapos yung mga manulubang sakit, katulad ng breast cancer, binibigay ngayon 100,000, gagawing 1.4 million. At marami pang iba. So dadagdagan yung benepisyo ng PhilHealth at kahit dagdagan to, malaki pa rin ang kikitain ng PhilHealth. At yung kinuha lang natin dito, hindi galing sa contribution ng member, ito galing sa subsidiyan ng gobyerno. In fact, ang gobyerno next year magbibigay na naman ng 70 billion sa PhilHealth. Diba? Okay, so sapat, dadagdagan ang benepisyo. Ngayon, kung hindi natin pondohan naman yung mga proyekto sa unprogrammed fund, katulad ng mga ibang infrastructure projects, at sabi ko nga, hindi lang naman iinta yan. Yung
na-remit ng PhilHealth sa atin, Opo. ginamit natin pambayad sa mga health worker na pangakuan ng matagal na panahon, ng pandemic, 27.5 billion, so 20 ang binigay ng PhilHealth. Opo. Sir, medyo nagiging choppy lang ho yung signal. Sir, you were explaining po, opo. Sir, di ba, tama ho ba, na-transfer, do sa 89.9 billion po na ni-impound po sa PhilHealth, na-transfer na po yung 20 billion pesos to follow pa po yung kasunod. So, yung sa 20 billion, kanyo po, ginamit na pambayad po sa utang sa healthcare workers, sir? That's correct. Opo. Nagiging 5 million healthcare workers ang nakinabang dyan. At sa loob ng 2 taon, binayaran na rin ng national government na tayo at trabaho natin maghanap ng pondo para mabayaran ko, mahigit 120 billion na. Mahigit 10 milyon ang nakinabang na dyan. Opo. Diba? Oo. So sir, yung sa legality po, siguro iwan ho natin sa Supreme Court yun kasi po pinasasagot na ho kayo at saka yung liderato ng Congress. So doon na lang... Magandang tanong yan. Nimba, 1 point lang. Bakit pinasasagot ng Supreme Court ang liderato ng Kongreso at ng Senado? Dahil sila ang nagpasa ng batas. Na sinusundan ko lang. Pangalawa, bago ko naman sinundan din yung batas na yan, nagkonsulta tayo sa maraming magagaling sa aming tanggapan sa DOF. At kung tama ba, nararapat ba gawin natin ito. Opo. At base sa konsultasyon ko, tama naman at nararapat. Pangalawa, tinanong natin yung ODCC, ECG, COA, legal ba itong utos ng Kongreso? Sabi sa atin, legal. At ngayon, nasa Supreme Court na, tayo natin na Supreme Court, pumusga. Ayun, opo. Ngayon sir, habang nandyan po yung petisyon sa Supreme Court, meron pong mga signature campaign, mga panawagan na one is ibalik daw po yung sa 20 billion, yung 20 billion pesos na nauna, kaya lang sabi niyo na ibayad na sa healthcare workers. Pangalawang panawagan po ay huwag ituloy yung paglilipat nung kasunod pa, pending petition po sa Supreme Court. Ano po ang tugon ninyo, sir? Sir, kailan ho ba yung next tranche? At magkano po? May schedule dyan. Hindi ko hawak yung schedule ngayon. Pero hindi na sa Supreme Court na sila ang dapat maghusga. So tuloy... Itry natin mag-decision ang Supreme Court sa bagay na ito. So sir, hanggang wala pong utos ang Supreme Court na itigil yung paglilipat, matutuloy lang po. Sir, natatandaan ko po August 21, yung pong kasunod na 20 billion pesos? That's posible. Tama, posible yan. August 21, meron na tranche ulit. Opo. At saka hindi PhilHealth lang to, Kumuha rin tayo dito sa PDIC. Opo. Then Yes, sir. ito nga ay utos ng Kongreso nandun sa budget law na pinakabagong batas na pinasa ng Kongreso. Opo. So sir, dun sa 2025 national budget, sir, kasi nga po ang basis po nung pag-impound po ng excess fund po ng PhilHealth para gamitin sa unprogrammed appropriations, pati pag-impound din po ng pondo, sir, ng iba pang GOCCs like PDIC, yung provision po dun sa 2025 national budget, would you ask the Congress po na magkaroon ulit ng ganyang provision dun po sa national budget for this year, for next year, sir? Palagay ko wala na yan dahil napag-aralan na rin namin yung GOCC. Wala na rin pagkukulan yung mga ibang GOCC. Bakit po? Dahil, sir... Iba lang sa dividendo lang. Dahil ho dun sa pinataasan yung kukunin na sa kanilang dividend, sir, naalala ko from 50%, 75% na yung required nilang i-remit. That is correct. Alam ko ninyo, Nimpa, ang trabaho ko bilang Secretary ng Finance at ang buong DOF ay tumulong para makahanap ng pondo sa gastusin na 15.8 billion a day. Ang nakokolekta natin sa isang araw, 11.8 billion a day. Ang inuutang natin, 4 billion a day. Okay? So, hindi ko gustong dagdagan yung inuutang. Hindi rin natin gustong dagdagan ang buwis. May mga natutulog na pera sa pamahalaan na binabayaran pa natin ng interest. Mas mabuti na kung hindi nagagamit yung iba dyan at natutulog lang. Sayang naman, gamitin natin sa mga mamamayan, mataas natin ekonomiya, lalong lumago yung ekonomiya, hindi natin kailangan utang, kikita ang gobyerno, mababawasan pa natin yung utang natin. At mababawasan ang kahirapan sa ating bansa.
Sir, tama ho ba yung intindi ko na yung sobrang pondo ng PhilHealth, practically kasama po yun sa mga inutang ng gobyerno? So ibig sabihin, ipinagbabayad na natin yung ng interest? Correct. Tama po yun. So might as So well... kung meron silang 500 billion sa taong ito ikita sila ng 60 plus interest na 20 o 80 billion pa ang kikitain nila. Ang kinuha nating 89 o rinimit nila sa atin na pinasa ng board nila ay 89 billion at yung pera nila ngayon magiging roughly 550 billion bago matapos ang taon. Ang gastos nila sa isang taon, more or less, on the average, mga 160. So meron pa sila pang 3 taon. At taon-taon kikita yan. Opo. Kasi sir, nagbabayad po kaming mga mga regular na direct contributors. Pero sir, kung wala tayong kinuha sa mga binabayaran ninyo. Opo. Ito po yung galing sa subsidy. Yes, at sinasabi natin, dadagdagan ang benepisyo ninyo. Opo. Sir, kung sobra-sobra po ang pondo, kasi nabanggit po ninyo na kahit kunin yung 89.9 billion, may matitira pa rin po na 546 billion sa PhilHealth by the end of the year. So bakit po next year, bibigyan pa ulit sila ng 74 billion? Kasi nasa batas din yun eh. Nasa batas yun. So, nakapalugay sa 2025 budget kasi bumulo sa Kongreso, may assistance naman doon ng PhilHealth na 75. Pwedeng dagdagan ng Kongreso yan. Pwedeng bawasan ng Kongreso yan. Okay. So, may sinusundan hong formula doon, sir, kung magkano yung dapat na government subsidy. Correct. Tayo rin ang gumawa ng batas na yan. Opo. Na dinagdagan dati galing sa sigarilyo, alcohol, sweetened beverage, tapos dinagdagan po PAGBOR at PCSO. Opo. Sir, ito po, kung sobra-sobra po ang pondo, bibigyan pa ulit ng 74 billion, kaya ho ba yung suggestion ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ibaba sa 3% po yung member contribution? Ngayon ho kasi inaamyendahan ho, hindi ho ba ng Kongreso ang Universal Healthcare Law from yung mandatory na 5% this year, ibababa po sa 4%, pero ang suggestion niya ho, ibaba na sa 3%. Kaya ho ba yun, Senator Secretary Recto? Pwede yun. Alam mo, yung subsidy ng gobyerno na kinuha ng gobyerno ulit, na hindi nag-access sa PhilHealth, parang pagbaba ng premium niyan sa gobyerno. Pero one time. Okay? So, ganoon din sa members. Pwedeng gawin din yan. Nasa batas din yan. Di ba? Pero siyempre, kung akong tatanungin mo, mas gusto ko dagdagan yung benepisyong ibibigay sa miyembro. Okay? Dahil alam naman natin, malaki pa rin yung out-of-pocket expense. Okay? Pero minsan gusto kong bagitin din hindi lang itong PhilHealth is one side of the health budget. Meron pang DOH budget yan. Ang DOH budget, 250 billion din yan. Okay? So, para i-fund yung budget ng DOH. Halimbawa, next, yung mga lung center, kidney center, heart center, lahat yan, taon-taon, dinadagdagan natin yung pondo niyan. Okay? Trabaho ko rin, hanapan yung lahat ng regional hospital, mahigit 78 billion yan. At yung mga health enhancement facilities ng pamahalaan. Okay? Para patulong sa mga lokal na pamahalaan, sa mga hospital nila. Kulang-kulang 50 billion yan. Nakapaloob na rin yan doon sa 75. No? So, trabaho ko rin hanapan ng pondo yan. Sabi ko nga, 5.7 trillion yung budget. Ang ginagastos natin, 15.8 billion a day. Kinokolekta natin yan araw-araw. Kaya hindi dapat merong unused o natutulog na pera na hindi napapakinabangan sa dami ng pangangailangan ng 115 million Filipinos. Ayan. So sir, sa inyo po, instead na ibaba sa 3% o paano ho ba? Depende ho sa Kongreso kung anong gagawin nilang batas. Kung ibababa sa 3% or 4%, implement nyo lang. Kung anong gawin ng Kongreso. Dalawang pwedeng gawin. Taasan ng benefit package. O bawasan yung contribution. Ayun. Kung ako ang tatanungin,
Pwede yan, pwede bawasan. Pwede rin dagdagan yung benefit package. Pero gusto ko rin sabihin, kulang din ang ating mga public hospitals. Kaya yung mga mahihirap, kaya importante din yung infrastructure. Halimbawa, malayo yung public hospital doon sa mahihirap. Pag ginawa mo yung infrastructure, mapapalapit. Mapupuntahan niya yung mga provincial hospital, district hospital, so on. Kaya lahat yan magkakasama pag iniisip natin yan. Diba? So malayo yung hospital o kahit sa DepEd, malayo yung eskwelahan. Kung masama yung kalsada, mahirapan yung mga bata pumasok sa kalsada sa eskwelahan. Ganun din naman sa kalusugan din. Sir, ito po, sa ating last 3 minutes. Sir, sana isang oras natin kausap si Secretary Recto. Sir, ito lang po, bakit ho ang poverty threshold ay 91 pesos and 22 centavos? Ire-recalibrate ho ba ito? Yan ay pamantayan yan ng DECA na ginawa yan noong unang panahon, ina-adjust sa inflation yan. Okay? So, may katwiran naman yung mga nagsasabi at nagpagdinig sa Senado, na-point out ko na rin dati yan nung ako estrador. Okay? Ang mahalaga, nakikita natin, gamitin man natin yung numerong yan, o asan man natin yung numerong yan, natapuas nahihirapan sa ating bansa. Mas maraming trabaho ang nagagawa natin ngayon. At yung quality jobs nag-improve. Dahil ngayon, 51 million na yung nagtatrabaho. At kulang-kulang 2/3 niyan, salaries and wages na. Ibig sabihin, nasa formal sector na. Lumalas rin yung middle class natin. At dahil ito, nagbabawasan ang kahirapan. So, gawin mong 90 pesos yan o itaas mo ng 150 pero naman yung numero. Alam natin na dami yung mahirap pero pababa. Basta sir, opo, kung ano mang amount po yan na pinagtatalunan, 90 pesos, 64 pesos na hindi sapat, ang gusto ho kasi din ng taong bayan, yung budget at yung aksyon ng gobyerno, commensurate po sa pangangailangan ng tao, di ba? Correct. Okay. Ngayon, sabihin ko, kaya naman sa budget sa taong ito, meron ayuda dyan. Okay? Hindi lang 4Ps. Meron pa tayong MAIT. Alam natin na mahina maggastos yung PhilHealth. Dahil reforma ng bagong administration niyan. Meron tayong MAIT, magkano yun? 50 billion mahigit. Yun, walang level yun. Pwede kahit magkano dun. Okay? Pang-assistance sa mga mahihirap yun. Yes, diba? Sir. Yung medical assistance for indigent program ng gobyerno. Okay? So, maraming programa ang gobyerno. Tapos meron din tayo, halimbawa, ang ayuda. Kasama na yung free public college education. Na tayo rin naman ang panukala ng batas niyan. Free kinder at free public college. Diba? Pag sinuma total mo lahat yan, 560 billion sa taong ito at sa darating na taon, 590 billion na kailangan hanapan ko ng pondo yan, kolektahin ko araw-araw yan, para makinabang dyan ang 13 million families. Kalahati ng lahat ng pamilya sa buong Pilipinas makakaramdam niyan ng tulong ng gobyerno. So, alam mo magkano halaga niyan? Kulang-kulang 50,000 pesos in different programs for 13 million families. Dagdag. Okay? Yan ang panglaban natin sa kahirapan din. Among others, the Social Protection Program ng gobyerno. Diba? Kaya nakikita natin, epektibo to, nababawasan ng kahirapan, nababawasan din yung mga nag-aalsa sa bayan. Ayun. Diba? Law and order na i-improve din. Ayun. With those explanations, sir, maraming salamat po, sir. Sa uulitin po, ha? Sure, anytime. Thank you very much for the opportunity. Salamat, sir. Tsaka, kako nga po mainam na sa inyo pong direktang madinig nung pong mga listeners at viewers po ng DZBB kasi naire-report naman ho namin yung mga statement ninyo pero iba po yung boses ninyo ang marinig. Maraming salamat din. Much appreciated. Salamat po. Have a wonderful Sunday. Yan, sa inyo din, sir. Salamat po. Mga kapuso, si Finance Secretary Ralph Recto. Kung